natatakot. Kung kami ho sa Pilipinas ay natatakot, ramdam ko rin naman na kayo ay higit na natatakot sapagkat ang Hong Kong, ang Macau, ay teritoryo ng China. At yung sinasabi ho ng mga tila ay nagbubuhos ng gasolina para mag-alab yung damdamin ng anti-China, hindi ho nila naiintindihan yung ginagawa nila. Yung parang dinuduro natin yung bansang China, hindi nyo ho ba naiisip na ninalagay ninyo sa peligro yung mga Pilipinong nasa Chinese territory? Yes! Paano kung magkaroon ng diskriminasyon dito? Paano kayo? Yeah. Wawa kami. Mismo! Hindi ko nila naiisip yun. Hindi nila sadyang iisip ang inyong kapakanan. Paano kung magkaroon ng discrimination dito? Malaya pa kaya kayo mga kapagtipon-tipon diyan sa sentral? Paano kaya pag pinauwi? Paano kaya pag gabi na at magkaroon ng galit sa lahing Pilipino? Safe pa kaya kayong uuwi na mag-isa naglalakad, sumasakay ng bus o sumasakay ng tren? Kaya nga ho yung ating pakiusap maging marahan, dahan-dahan, makipag-usap tayo sa ating kapitbahay ng China. Hindi tayo handang makipaggera at hindi interes nating mga Pilipino makipagtugma. Yung ilan mo sa inyo, ilang taon nang narito? 30 years na! 30 years na. 40 years! Iniwan ninyo yung inyong pamilya nagsakripisyo kayo. And I am sure, pagka mahalagang okasyon, may birthday, Pasko, New Year, anniversary, kasal, at higit sa lahat, hindi naman natin maiiwasan bahagi ng buhay yung mapait na karanasan na tayo ay magkakaroon ng pag-anak na mamamatay. I know, you want to be with them, but you cannot. Why? You have a job to keep, you have a family to feed, and you have a mouth to feed and satisfy. Hindi naiintindihan yan ng mga warmongers sa pamahalaan. At kami ay narito. Kapiling ninyo ng TAPS Coalition ng hakbang ng mag-isip upang ipaglaban ang ating saligang batas. Narito po ako, I think, in June. Sinabi ko rin, huwag po tayo magpapalansi sa mga ito. Bagamat itinatago o hindi nila ginagawang priority yung usapin ng charter change, hindi pa po tayo tapos na. Ipiniti nilang ilusot yan. Huwag po tayong pumayag. Uulitin ko, I challenge any one of those who are pushing for charter change now to stand here before you like our forum today at kumbinsihin kayo at gumawa ng pact, social pact or commitment sa inyo na kapag pinagbigyan natin silang kalikuting lapastakanin ng ating konstitusyon, in 5 years, kaya niyang sabihin sa inyo, tinitingnan kayo sa mata na maaari na kayo umuwi dahil mayaman ang Pilipinas, dahil we have lifted the restrictive economic provisions of the Constitution. Walang kayang gumawa niyan dahil hindi yon ang interest nila ngayon. Hindi yon ang interest nila 2 years ago at hindi rin yan ang magiging interest nila for the remaining 4 years of this current administration. So yun po, at alam ko marami pang mga magagaling na magsasalita at magbibigay ng mensahe ngayong hapon. Ang akin no, naintindihan namin kayo and tuloy-tuloy po yung hakbang ng maiso sapagkat kami ho ay instrumento lamang. Kami po ay nagiging tinig nyo lamang. At ito po ay hindi lamang tinig ko o tinig ng mga nagsalita bago sa akin at ng magsasalita pa. Kaya naman sa pamahalaan, kung kami ay nagsasabi ng sentimiento
ng ating mga kababayan, huwag naman kayong magiging marahas sapagkat kailan pa naging masama magsabi ng katotohanan. Is it unfair to be fair to your people? Kaya po dito sa hakbang ng maisog, tuloy-tuloy tayong mananawagan for transparency, accountability, peace, and security. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you so much, Atty. Vic Rodriguez, sa isang napakagandang pananalita binigay mo sa amin. At ngayon, yes, ito na po. Pagdating niya lang kanina, hinangaan ko na siya. Bakit? Ang dami nagpa-picture. Sinalubong, akala ko taga may artista. Diyos ko, siguro alam niyo na kung sino siya. Pero bago yan, syempre, babasahin mo na natin. She is a vlogger, book author and owner of FB page for the motherland. She has Bachelor of Arts, combined major in world, politics, and global justice minor and international development at Leiden University, FINISET, magna cum laude. Master degree in international relations. She is also a Bachelor of Arts in Business Administration and Human Resources Management and Open University of Hong Kong. Wow! Let's welcome our Miss Sas Rogando Sas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sas Rogando Sasot. Thank you. Nung pagpunta ko po dito, may mga sumalubong po sa akin, yung mga naka-hindi mo pera yan shirt. Kung hindi niyo po alam, yung hindi mo pera campaign ko, nag-start po yan last year. Kasi nga po, last year ko din nalaman na ang Kongreso pala, both Senado at House of Representatives, taon-taon, meron silang tinatawag na budget na MOOE. Kaya yung shirt na yan, ang spelling ng mo is MOOE. Ang ibig sabihin po niyan ay maintenance, operating, and other expenses. At yan po ay hindi kailangan ng resibo. Hindi yan kailangan ng resibo. Ayan, nandito si Atty. Glenn Chong at Atty. Harry Roque, pareho yung naging congressman. Alam nila yan. So, taon-taon, ang bawat isang senador, meron po silang at least, pinakamababa na, 50 million pesos. At least 1 year. Ang bawat congressman po, at least bawat isang taon, meron silang at least 20 million pesos. Yeah, sigaw yun po. Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! So imagine nyo po, ilan ang senador? 24. 24 times 50 million. Ilan yan? 50 million times 24. 1.2 billion every year. Sa Senado pa lang ay walang resibo. Papayag ba kayo dyan? Hindi! Ako nga marami sa akin mga taga-OFW sa Hong Kong na nagko-comment sa vlog ko. Tinatanong ko sila, kayong mga OFW sa Hong Kong, pwede ba sa amo ninyo na walang resibo? Tinapay nga, may resibo? Correct! Tinapay may resibo. Maalala? Saan kayo nakakita na 1.2 billion every year walang resibo? Anong ginagawa nila? Kailangan lang nila ng liquidation by certification. Pipirma lang ang isang senador, isang congressman, na itong pera na ito ay ginamit namin sa ganito.